Dear Miss Callie, itago niyo lang po ako sa pangalang June, 27 anyos, tubong Bicol. Wala po akong natapos, kaya kung saan-saan ako napadpad para lang makahanap ng trabaho. Nakapasok ako bilang all-around boy sa isang townhouse sa Quezon City. Ang amo ko ay si Sir Danny, hindi niya po tunay na pangalan. May kaya sa buhay, may kotse, may negosyo, at may magandang asawa. Unang beses ko palang nakita ang misis niya, ay napasabi na ako agad ng grabe. Sa isip ko, siya si Ma'am Carla. Maputi, mahaba ang buhok, laging nakaayos kahit na nasa bahay lang. Parang artista sa ganda, tapos ang bango-bango pa. Tuwing lalapit siya para utusan ako, hindi ko maiwasang mapatingin sa katawan niya, kahit alam kong mali. June, pakiakyat nga to sa kwarto ko, sabi niya minsan habang hawak ang isang tray ng prutas. Opo ma'am, sagot ko habang sinisipat ko siya sa gilid ng mga mata ko. Nakashort lang kasi siya nung oras na yon at sando. Nahapit sa kanya na talaga namang kahit sinong lalaki, hindi makakaiwas na mapasulyap sa kanya. Pero kada araw na lumilipas, napapansin kong parang may kakaiba sa mga tingin niya. Minsan, sabay pa kami sa kusina at habang naguhugas ako ng pinggan, bigla siyang lalapit para kumuha ng tubig. Yung braso niya didikit sa braso ko. Hindi ko alam kung sinasadya ba niya o hindi. At yung amoy ng pabango niya, sobrang lapit sa akin. Tapos titingin lang siya at ngingitian ako ng pilya, yung tila ba may kahulugan. May girlfriend ka na ba, June? Tanong niya minsang nagkakape kami sa may kusina. Wala po ma'am. Ewan ko ba, parang wala yata akong swerte sa babae. Sagot ko. Sayang ka naman. Tinitigan ko siya nung oras na yun. Hindi ko alam kung biro niya yon o may ibig sabihin. Pero hindi ako tanga. Ramdam kong may tensyon sa pagitan namin. At parang siya pa ang nag-uumpisa. Parang may napansin din akong weird sa bahay ng amo ko. Yun ay yung madalang umuwi si Sir. Kung dumating man, mga gabi na. Tapos, wala man lang makikitang lambing sa kanila ng misis niya. Walang halik, walang yakap. Minsan parang nag-aaway pa sila sa kwarto. Isang beses nga, narinig ko si ma'am, umiiyak habang nakaupo sa may sala, habang umiinom ng alak. Bakit kaya? Tanong ko sa sarili ko noon. Lumapit ako noon, inalok ko siya ng tubig. Ma'am, okay lang po kayo? Tumingin siya sa akin. Pulang-pula ang mga mata. Okay lang ako, June. Sanay na ako sa ganito. Sagot niya. Tahimik lang ako nung mga oras na yon. Ayoko rin namang magtanong ng sobra. June? Tawag niya ulit. Pero hindi ako sumagot. Tumingin lang ako sa kanya. At matagal, bago niya tinuloy ang sasabihin niya. Alam mo ba, hindi naman talaga ako ang misis ni Danny. Nagulat ako noon. Nanlaki yung mga mata ko. Hindi ako makapaniwala sa sinabi niya. Po? Tanging naisagot ko. Oo, June. Kabit lang ako. Lalong hindi ako nakaimik. Hindi ko alam kung anong isasagot ko noon. Walang may alam. Pero ikaw na ang unang nakakaalam ngayon. Bigla siyang tumayo at lumapit sa akin. Kaya kung akala mo masaya ako dito. Hindi. Uhaw ako, June. Uhaw sa pagmamahal at sa respeto. Hindi ko alam kung maaawa o naawa lang ako sa amo kong babae o nagkaroon lang ako ng pag-asa sa kanya. Kasi hindi pa man tapos ang gabi, tila nag-iba na ang ihip ng hangin. Simula nun, mas naging malambing siya sa akin. Minsan magugulat lang ako sa bigla niyang haplos sa balikat ko pag pawis na pawis ako. Tapos mapapatawa siya ng may halong landi. At ako naman, syempre bilang lalaki, unti-unting bumibigay. Hindi ko na nga alam kung tama pa yung nararamdaman ko. Pero ang sigurado ko, hindi ko na siya tinuturing bilang amo at hindi nilang basta magandang babae lang.
Isa na siyang tukso na mahirap iwasan, lalo na't kusang lumalapit. Mula nang umamin si Ma'am Clara na kabit lang siya, nag-iba ang ihip ng hangin sa bahay. Wala na yung dating marespeto na trato niya sa akin. Ngayon, parang may halo ng pahiwatig ang bawat kilos niya. Ang bawat sulyap, ang bawat ngiti, ang bawat haplos sa braso o balikat ko kapag dumadaan siya sa likod ko. Oo, isa akong simpleng boy lang. Pero hindi ako manhid, Miss Callie. Ramdam ko ang motibo ni Ma'am Carla, lalo na kung paano niya ako titigan tuwing magkausap kami. At totoo naman, kahit gusto kong umiwas, para akong hinihila. Hindi lang dahil maganda siya, kundi dahil may lungkot sa mga mata niya na parang gusto kong punan. Isang gabi, nagkataong ako lang at siya ang nasa bahay. Umalis si Sir Danny dahil may lakad daw. Wala ring ibang bisita. Naglilinis ako ng kotse sa garahe nung oras na yon. Siya naman nasa terrace sa taas. Nakatingin lang sa akin habang may hawak na wine glass. June, tapos ka na ba dyan? Sigaw niya. Opo ma'am. Magpapasok na po ako ng gamit. Halika muna rito. Samahan mo ako kahit sandali lang. Nagkamot ako ng ulo ng sandaling yon. Medyo kabado kasi, pero sumunod na lang ako. Pag-akyat ko, nakita kong nakaduster siya. Yung manipis lang. Aninag ang korte ng magandang katawan niya, kahit medyo madalim pagdating ko. Umupo ako sa may gilid dahil medyo naiilang talaga ako sa suot niya. Wala ka bang balak magpahinga minsan, June? Tanong niya habang umiinom. Sanay na po ako lagi may ginagawa eh. Tugon ko. Masipag ka talaga. At marespeto sa akin, June. Kaya minsan naiisip ko, kung ganyan lang siguro ang Sir Danny mo sa akin, siguro masaya pa ako. Nakikinig lang ako ng mga oras na yon. Hindi ko alam kung paano sasagot. Alam mo, June, minsan gusto ko lang ng may kayakap. Yung tipong kahit sandali lang. Nilingon niya ako. Ramdam ko yung sabik sa tingin niya. Maya-maya, bigla siyang lumapit sa akin. At halos magkalapit na ang mukha namin nung oras na yon. At nabigla na lang ako nung halikan niya ako. Hindi ko na naisip kung tama o mali ba yon dahil parang kusang kumilos ang katawan ko. Gumanti ako ng halik. Opo, malambing at sabik ang mga labi ni Carla. Pero may halong lungkot. Kaya hindi lang uhaw ang naramdaman ko nung oras na yon, kundi awa rin. Ma'am, bulong ko. Tawagin mo na lang akong Carla, June. Sagot niya habang nakayakap sa leeg ko. Nagtagal kami sa terrace, pero nung kakalasin ko na ang suot niya, pinigilan niya ako. Opo, wala pang nangyari nang higit pa sa inaakala niyo. Pero doon ko naramdaman na hindi na ito basta tukso lang. May halo ng damdamin. Para bang uhaw siya, hindi lang sa katawan, kundi uhaw rin sa pag-unawa. Kinabukasan, parang walang nangyari. Normal siyang naglakad sa bahay. Nakaayos na parang dati. Para pagdaan niya sa harap ko, tinapik niya ako sa balikat at ngumiti. Good morning, June. Ngumiti rin ako. Pero ang puso ko parang may kakaiba ng tibok. Simula noon, palihim na kami nag-uusap. Tuwing gabi kapag tulog ng lahat, minsan tatawagin niya ako sa kusina para sabay kaming magkape. Doon kami nagtatawanan, nagkukwentuhan. Minsan hinahawakan niyang kamay ko. At bawat haplos niya, lalo akong nahuhulog. Isang beses, habang nagkukwento siya tungkol sa pagiging tago sa buhay ni Sir Danny, hindi niya napigilang mapaluha. Pag may kausap siyang ibang negosyante, sinasabi niyang girlfriend niya ako. Pero alam kong hindi ako sapat kay Sir Danny mo. Nang marinig ko yun, yumuko ako. Hinawakan ko agad ang kamay niya. Sapat ka, Carla. Hindi mo lang siguro alam, pero may taong handang makinig sa'yo kahit hindi ka legal na asawa. Nang sabihin ko yun, ngumiti siya. At simula nung gabing yun, mas naging malapit pa kami sa isa't isa. Kahit ganun, alam kong delikado to. Lalo na't hindi ko alam kung hanggang kailan kami pwedeng ganito.
Isang gabing maulan. Tapos kaming dalawa lang ulit sa bahay. June, dito ka na lang muna sa loob matulog. Baka mabasa ka sa likod, malakas ang ulan. Sabi ni Carla habang inaabot sa akin ng tuwalya. Opo, salamat po, sagot ko. Nung gabing yun, sa loob ako ng bahay ng amo ko natulog. Nasa sala ko noon at nakahiga sa malaking sofa. Anong oras na rin yun? Pero ang isip ko gising na gising pa rin. Maya-maya, bumukas ang ilaw sa kusina. Nakita ko si Carla. Naka-oversized na t-shirt at mukhang bagong ligo nung time na yon. Maya-maya, hindi ko akalaing lalapit siya. May dalang 2 tasa na naman ng kape. Hindi ka pa natutulog? Tanong niya habang inaabot ang tasa sa akin. Hindi pa ho, hindi makatulog eh. Umupo siya sa gilid ko. June, minsan iniisip ko, bakit kaya ikaw pa yung nakakaintindi sa akin? Samantalang yung dapat kong kasama, hindi ako maintindihan. Hindi ako nakasagot nung oras na yon. Tinitigan ko lang siya. Ramdam ko yung bigat ng problema niya. Pwede ba kitang yakapin, June? Bulong niya. Kahit alam kong mali at delikado, tumango ako. Dahan-dahan siyang tumabi sa akin at niyakap niya ako. Una simpleng yakap lang, pero habang tumatagal, lumalalim ang paghinga niya. Hanggang biglang naglapat ulit ang mga labi naming dalawa. Masuyo at walang pagmamadali. Para bang ako ang mister niya nung gabing yon. At sa puntong yon, hindi ko na pinigilan ang sarili ko. Hinawakan kong mukha niya dahil ayaw kong matapos ang sandaling yon. At sa mismong sofa na iyon, sa ilalim ng mahina pero malamig na ulan sa labas, nagsimula ang isang gabi na hindi ko makakalimutan. Unti-unting nasilayan ko ang nakatagong ganda ni Carla na matagal kinubli ng kanyang mga kasuotan. Parehas kaming baliw sa isa't isa nung gabing yon. Sumabay ang pag-uga ng sofa sa gigil namin sa isa't isa. At isa lang ang nasabi ko sa sarili ko nung sandaling yon. Napakaswerte ko. Nang gabing yon, nangyari na ang dapat mangyari. Nagpaubaya at pumatol siya sa tulad kong boy. At ako, buong tapang akong sumugal. Hindi lang ito basta init. Para sa akin, totoo na ang nararamdaman ko para kay Carla. Pagkatapos ng lahat, nakahiga lang kami pero nasa kwarto na kami at wala na sa sala. Pasensya ka na, June. Kung sa'yo ko na ilabas lahat ng kinikimkim ko. Sabi niya habang nakatalikod. Walang problema, Carla. Hindi mo kailangang magpaliwanag. Naiintindihan ko. Maya-maya tumahimik siya. Doon ko na-realize na ang babaeng ito ay pagod. Hindi lang sa katawan, kundi sa paulit-ulit na pakiramdam na hindi siya pinipili at pinapahalagahan. Lumipas pa ang mga araw, paulit-ulit kaming sumusugal sa tinatawag nilang bawal ng palihim. Kapag wala si Sir, siya ang unang lalapit. Parang naging kami, pero hindi. Walang label, walang usapan, basta't nandyan lang kami para sa isa't isa. Hanggang isang araw, bumalik si Sir Danny nang hindi inaasahan. Napaaga siya sa inaasahan namin. At pagpasok niya ng bahay, nagulat siya nang makita kaming dalawa ni Carla sa kusina nang magkaakbay. Ano to? Galit na tanong ni Sir. Agad kaming natigilan. Tinulak ako ni Carla palayo. Danny, mag-usap tayo. Walang dapat pag-usapan. Kaya pala wala ka ng kagana-gana lagi sa akin. May boy ka na pala ngayon. Sigaw niya. Walang nagawa si Carla kundi umiyak. Ako, umalis ako ng bahay agad-agad. Wala nang balikan. Ngayon, nasa probinsya ulit ako. Simple lang ang buhay, pero hindi ko malilimutan si Carla. Alam kong mali, pero hindi ako nagsisisi. Kasi sa gitna ng pagkakamali, naramdaman kong may kakayahan pala akong magmahal. At may mga babaeng kahit gaano kaganda, pero sa loob, basag, at naghahanap lang ng taong masasandalan. At kahit saglit lang, naging ako yun. Pero minsan, naiisip ko, gusto kong ipaglaban si Carla. Gusto kong balikan siya, pero naroon pa rin ang tanong sa isipan ko. Paano? Hanggang dito na lamang po
At lubos na nagpapasalamat, June.